Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po si Sister Janice De Leon from Hagunay Branch. And we're here to present to you some home tips that are timely and relevant for our day-to-day activities. Enjoy watching! Organize your home, tip number 1. Mga pamamaraan ng pagtatanim ng mga prutas at gulay sa ating tahanan. Ano ba yan? Paano ko pagkakasyahin yung budget namin sa pangasang linggo? Sobrang mahal ng bilihin. Ano kaya gagawin ko? Raquel, siyayakagin sana kita mamili. Kaso, ito na ba yung presyo ng mga bilihin ngayon? Oo ate, sobrang mahal na. Hindi namin alam kung anong gagawin. Ang mahal nga. Tara, magtanim na lang tayo. Sige. Listen to Sister Gina and Sister Cecilia's tips on growing plants and vegetables in the comfort of their home. Raquel, Janice, di ba gusto nyo matutong magtanim ng halaman, ng gulay? Eto, meron akong paraan ng pagtatanim dito. Tuturo ko sa inyo. Ali kayo dito. Ay, buto kayo ng like this. Buto ito ng sili. Lalagyan nyo ng ganun sa maglulupa muna kayo ng lupa sa maliit na plastic. Tapos bubudbud yung ganoon. Ayan. Tapos, ayan. Pag ito'y malalaki na, tumubo na, pwede yung ilipat dito para sa kanilang pamumunga na. At tapos, kagaya ng ginawa ko dito sa kalamansi na to, ayan, may mga bunga na, nag-umpisa sa maliit, tapos tinanim ko na sa, pwede ko na itanim ito sa lupa, at namumunga na, nag-aanin na kami dito ng kalamansi. Matutuhan din na yung pagtatanim ng gulay para makatipid kayo. Kung may namumunga na, pwede na kayong mag-ani. Malaking bawas na din sa gastusin nyo. Kailangan po tayo magkaroon ng mga bungang kahoy sa bakuran at ito po yung nakatutulong sa atin. Menos po sa gastos. Ako, pag meron pa mga bungang kahoy sa bakuran, meron po kami mga biyabas, kaimito. Yan po ang aming mga bungang kahoy sa aming bakuran. Organize your home, tip number 2. Tips on how to protect our social media accounts, secure online banking, and safeguard other internet apps that we use every day. Uy, Joy! May laman Gcash mo? Meron, bakit? Nag-chat kasi sa akin sa Ate Janice, nangihiram ng tuking. Sa akin din eh. Hindi kaya na FB natin, Janice? Baka scam to. Uy, Joy Carl, kain tayo. Ate, nangunta nga sa amin eh. Ha? Ate, kakachat mo lang. May Nangihiram ka pera sa ako, akin. kaya nga bibigyan ko nga kayo. Watch and listen to Sister Janice as she shares tips on securing our online accounts and protecting ourselves from hackers and scams. Hi everyone! Here's important tips to protect our online banking experience. First in the list is, do not give your OTP, username, and password to anyone. When we say OTP, yung OTP po ang nare-receive po natin every time po na ina-access po natin ang ating mga financial accounts sa ating device or sa ating desktop computers. So nagsisend po ang system po ng mga bank sa atin para po ma-authenticate na yung pag-login po natin dun sa ating online accounts ay legit. Or that means tayo po yung nag-access ng bank account natin online. Lots of instances na po na nahahack ang account dahil hinihingi po ng mga financial institution na to yung mga username and password po ng mga taong nakakausap nila na hindi po aware na at that moment, hinahack na po ang kanilang account. Is make sure na updated po ang ating mga technology. That means for example, we have our BDO online bank sa ating device. Make sure po na pag nag-request po sila ng upgrade,
make sure po na ating pong sundin at i-update. That means yung benefits po ng mga added security and features po ng kanilang web application or ng kanilang online application is ma-apply po once na i-update po natin ang ating mga apps. Next in the list is huwag po tayong gumamit ng mga public wifi, especially po kung ating i-access ay mga bank accounts. Much better po na gamitin natin is yung own data connection po natin sa ating mga telepono. Okay, sa mga SMS numbers naman po na mga nare-receive natin, make sure po na kung makaka-receive po tayo ng mga suspicious links and ads na masisend po sa ating phone number, especially like this, na nanalo po tayo, at may mga link po nakasama yung SMS messages, wag po natin itong i-click. And ang gawin po natin, i-delete natin at i-block po natin yung mga numbers na nagsisend po sa atin ng mga links. Para naman po sa pag-ensure na safe and ma-avoid po natin yung mga hackers to access yung mga ating social media accounts like for Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, make sure po na i-follow po natin itong mga basic guidelines po ng privacy and security sa ating mga social media accounts. Next, first in the list is gumamit po tayo ng strong password. Huwag po tayong gumamit ng mga weak passwords like yung ating pangalan, ang ating birthday, o yung mga obvious na combinations number like 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and yung mga repeated keystroke patterns. Kung meron naman pong mga suspicious links din, hindi lang po sa SMS yun nasisend. Meron din pong nagsisend sa ating mga messenger. Like this, ikaw ba yung nasa Bilzo? Masyado pong viral tong mga ganitong klaseng post. And ito po yung mga example po ng mga hacking strategy ng mga hackers para po magkaroon sila ng access sa ating mga Facebook account. So make sure po na hindi po natin i-click at i-delete po natin agad. Katulad po ng sinabi ko kanina, kailangan po natin enable yung mga login alerts para po ma-notify po tayo whenever or wherever someone is trying to access yung ating mga social media accounts, hindi lang po sa social media, pati po sa ating mga online banking. Organize your home, tip number 3. Tips on how to pay tithing online. Saan kayo galing? Punta kami sa bayan eh. Magbibigay sana kami pang titings bukas, kaso offline. Ang laki pa naman ng tubig. Ang mahal ng pamasahe. Ang hirap maglakad. Watch and listen to Sister Jennifer as she shares tips on how to pay our tithing online. I'm going to show you another super convenient way to pay your tithing through online bank transfer. Yep, you heard that right. No need for cash or tithing form anymore. Come, I'll show you how. First things first, log into your BPI online banking account. Make sure you have your username and password handy. Then look for other services and select Manage Recipient. To add new recipients, select Billers and under the Billers section, look for Latter-day Saints Donations Mormon. Now, this is the important part because this is where we will put our reference number. For tithing, it's 4401 plus your MRN or member reference number. If you're paying fast offerings, it's 4402 plus your MRN. Make sure the numbers are correct, okay? So our payments will be credited properly. Hit next and verify that all the information is correct. And that's it. Awesome, right? This is so convenient, especially for those who are always on the go. You can pay anytime, anywhere, as long as you have an internet connection. Plus, it's super secure. And guess what? This isn't just for BPI. You can also pay your tithing through BDO online banking. The steps are pretty similar, so you can easily figure it out. And if you prefer using e-wallets, you can also use Hello Money app. It's similar to GCash and super convenient.